Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy na sinusuportahan ng taong bayan ayon sa ilang mambabatas. 10 taong plano para magpatupad ng reforma sa edukasyon, pinagtibay na Senado. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nakibahagi sa pagdiriwang ng World Hijab Day. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Nananatiling buo ang tiwala at suporta ng mga Pilipino sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang paniwala ng ilang miyembro ng Kamara batay sa pinakahuling survey na inilabas ng Okta Research. Sa naturang survey, lumabas na nasa 48% ang tiwala ng mga Pilipino sa Pangulo noong 4th quarter ng 2025 mula 57% noong 3rd quarter. 51% naman ang approval rating ng performance ni Marcos noong December 2025 kumpara sa 54% noong October. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, tiwala imbis na takot ang nararamdaman ng taong bayan sa Pangulo dahil sa trabahong ipinapakita niya. Patunay anya ito na nakatutok ang administrasyon sa pamumuno, paglilingkod at pagsasagawa ng reforma. Para naman kay Deputy Speaker Paulo Ortega V, kumpara sa trust rating na maaaring magbago, mas makahulugan ang approval bilang sukatan ng trabaho ng administrasyon. Mas mahalaga rin aniya para sa gobyerno na magtrabaho at bumuo ng resulta kaysa magpataas ng numero sa survey at sa mga reforma ang ginagawa niya. Pinagtibay ng Senado ang National Education and Workforce Development Plan bilang balangkas ng mga reformang ipapatupad sa sektor ng edukasyon sa susunod na 10 taon. Inilabas ng mga senador ang Senate Concurrent Resolution No. 8 bilang pagtanggap sa plano matapos itong isumite ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 noong January 27. Ayon kay EDCOM-2 Co-Chairperson Senator Bam Aquino, pinagtitibay ng resolusyon ang rekomendasyon ng komisyon na tugunan ng krisis sa edukasyon sa pamamagitan ng Whole of Nation approach. Sa pamamagitan ng National Plan, ipapatupad ang mga programang magsasara sa mga kakulangan sa edukasyon at pipigil sa tinatawag na mass promotion ng mga estudyante kahit bagsak sa mga aralin. Mamumuhunan ng gobyerno sa mga feeding program sa mga eskwelahan, lalo na sa loob ng unang 1,000 araw ng mga bata at bibigyan ng mas malaking pagkakataon ng mga bata na makapag-aral sa murang edad. Ayon pa sa Senate Concurrent Resolution No. 8, gagabayan ang legislative agenda at executive branch ng 20 prioridad para ayusin ang sistema. Tutugunan din ang kakulangan sa classroom at koneksyon sa internet sa mga paaralan sa pamamagitan ng mga public-private partnership. Gagamitin sa ilalim ng naturang plano ang 5% ng gross domestic product para ponduhan ng mga reforma sa edukasyon. Pinatitiyak na resolusyon sa Kamara at Senado na paglalaanan ng budget at tututukan ng pagpapatupad sa mga reforma. Nakibahagi ang BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pagdiriwang ng World Hijab Day nito lang Lunes. Sa isang pahayag, sinabi ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua na ang mga kababaihang Muslim ay pundasyon ng kapayapaan at ininyero ng kaunlaran. Ang pagsusot aniya ng mga kababaihan ng hijab ay testamento ng kanilang pananampalatayang Islam. Dagdag pa ng Chief Minister, ang pakikiisa ng BARM sa World Hijab Day ay hindi lang basta pag-oobserba sa okasyon, bagkus ay pagpapatibay sa mga prinsipyo tulad ng respeto sa pananampalataya, dignidad para sa mga kababaihan, at pagkakaisa na nakaugat sa pagkakaiba-iba. Ginugunita sa BARM ang World Hijab Day sa unang araw ng Pebrero bilang bahagi ng National Day of Awareness and Other Traditional Garments and Attire alinsunod sa Republic Act 12224. Sa balitang pangkalakalan, patuloy na umunlad ang dairy at production ng gatas sa bansa sa tulong ng mga programa ng pamahalaan ayon sa National Dairy Authority or NDA. Sa tala ng Philippine Statistics Authority or PSA, tumaas ang halaga ng dairy production ng 27.7% sa 1.667 billion pesos noong 2025 mula sa 1.305 billion noong 2024. Tumaas din ang total milk output ng 12% na umabot ng 43.30 na milyon na litro mula sa 38.6 milyon na litro sa parehong panahon. Sa isang pahayag, sinabi ni NDA Administrator Marcos Antonius Andaya na ang mga resultang ito ay dulot ng mga hakbang ng gobyerno upang suportahan ng dairy industry ng bansa. Kabilang sa mga programang ito ay pagpapalakas ng animal nutrition, herd expansion at farm management. Dagdag pa ni Andaya, ang pag-angat ng produksyon ay makakatulong din sa pagpapalakas ng kabuuang milk sufficiency ng Pilipinas. Samantala,
Inilunsad ng pamahalaan lungsod ng Del Carmen sa Siargao Island, Surigao del Norte ang kanilang Island Escapade Tourism nito lang Lunes. Ayon kay Municipal Tourism Officer Lani Lipio, ang mga residente sa mga pupuntahang tourist destination, katulong ang mga lokal na opisyal ang siyang mangangasiwa sa mga tour at aktibidad. Tampok sa tourism program mga top tourist destination ng munisipalidad gaya ng Sugba Lagoon, Pamumuan Beach, Kawagan at Halian Islands. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ng pagkakataon ng mga turista na maranasan kung anong klaseng pamumuhay meron sa isla ng Siargao. May 3-day package ang tourism program kung saan kasama na ang pagkain, accommodation, transportation at mga aktibidad sa mga piling tourist site. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Delistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.